everyone, Kiana here. Bible verse for today is all about 2 Samuel 11. Expose or exposed. Be exposed. Ito po is patungkol pa rin sa anatomy of sin. Ito yung mga panahon na kung saan nagkasala si David. Yan. So, ang sabi dito, isang araw, naglakad-lakad si David sa bakits doon sa may bubong, sa may paseo, diba? Hanggang sa may nakita siyang isang babaeng naliligo. At ang ganda ng babae. So, ang ginawa niya, inutusan niya, may pinadala siyang isang tao na kung saan pinastala niya yung tao para makalala kung sino naliligo. And sabi nga, yun yung anak ni Elias at asawa ni Uriah. So, dapat nung mga panahon na yon, when we say idol, kasi that time, ito yung mga panahon na kung saan dapat nakikipaglaban na yung hari. Pero at that time, nasa idol time si David, na kung saan he sends his guard, he sends his troops, pero siya still nananatili siya sa Jerusalem, na dapat siya yung nakikipaglaban doon, diba? So, when the person is in the time of idol, that was the time na mas nagiging makasalanan yung tao eh. Kasi pumapasok sa isip natin yung andun ka sa, dapat andun siya sa gera eh, di ba? Puno ng tensyon, di ba? Pero mas pinili niya sa Jerusalem. So, kapag busy tayo sa pinapagawa sa buhay natin, kapag busy tayo sa mga bagay na pinapagawa ng Panginoon, nalalayo tayo sa tukso. Pero kapag we're not busy sa pinapagawa ng Panginoon, malapit tayo sa tukso. Kasi dalawa lang po yan. Either maging busy ka para sa Panginoon, or maging busy ka sa magawa sa mabuti, or maging busy ka sa paggawa ng masama. So, dalawa lang yon. Busy ka sa kabutihan, or maging busy ka sa kasamaan. Yung gitna yan, yung pagiging idol. Yung feeling mo, hindi ka gumagawa ng mabuti, at the same time, hindi ka rin naman gumagawa ng masama. So, pag andun ka sa gitna, asahan mo, papunta na yan doon sa mga masamang gawain. Kaya nga sabi nung ibang mga wise person na idle man or idle mind, yung isipin na hindi masyado nag-iisip ng mga bagay patungkol sa Panginoon, yan yung mga naging playground ng mga laruan ng Diablo. Kung hindi Panginoon ang iniisip mo at hindi mga bagay na may kinalaman sa Panginoon, bagay na pinapagawa sa inyong Diyos, maybe sa work, sa family, sa career, sa church, organization, na kahit sa asawa mo, gano'n. Kasi pag idol yung isip mo, patungo to sa kasamaan. So, gano'n din sa David, may pinapagawa yung Diyos sa kanya bilang hari. Na dapat nililig niya yung troop niya, pero siya, at that time, idol siya. At nauwi nga ito sa kasamaan. Pangalawa is, sin gives birth to more sin. Kung, dito kasi sa mga panahon na to nagkaroon siya ng kasalanan. Then David said, send the messengers to get her. Hindi, diba? And David sent someone. Nagsugo muna siya ng tao. Alamin yung sino yung babae na yun. Then si Bathsheba, anak niya Eliam, asawa niya si Uriah. Sundalo mo yung asawa niya. So, nalaman niya nang gano'n na may asawa. Pero, nagsugo pa siya ng isang tauhan. Then David said, get her. Kunin yung babae. Hari siya eh. So, walang papalag sa kanya, diba? She came to him and slept with her. So, dumating si Bathsheba at nag-umpisa na. Nagkaroon na ng sexual relationship with David. So, pansinin niyo po na now she was purifying herself from her monthly. Kaya siya naliligo kasi according to the law, kapag ikaw meron ka menstruation, kailangan mo talagang process of purification. And siguro madalas siyang naliligo sa ganun, sa process. So,
And emphasize dito na, kakatapos lang ng menstruation na. So, ibig sabihin, that time na pumunta kay si Uriah kay David, hindi siya, buntis siya. Definitely, David yun. Ay, naka-emphasize dito, nag-under siya ng purification. So, kakatapos lang niya ng menstrual cycle, diba? Then, she went back home. Pagkatapos sumipin kay David, then, ang sabi ko sa, the woman conceived and sent word to David, and sabi ni David, I'm pregnant. No, isang kasalanan niya na nanganak pa na maraming kasalanan. Pinauwi niya si Uriah, punta ka dito, sipingin mo yung asawa mo. So, basically, yun yung pinaka-goal niya, yung gusto niya mangyari. Eh, si Uriah, hindi niya sinupingin yung asawa niya. So, nagstay lang siya, tulog siya sa labas ng bahay. So, no choice si David, diba? Na kung saan, inutusan niya yung general niya na pasugurin mo sa gera. Sinet up ni David si Uriah para mamatay ito. Yung una pinauwi niya para asipin niya yung asawa para mapagtakpa yung kasalanan niya. Nung hindi sumipin si Uriah, pinadala niya sa gera intentionally para mapatay sa Uriah. At hindi lang si Uriah, by the way, pati yung mga sundalo na pinasugod sa alanganing sitwasyon. Hindi lang si Uriah naging biktima, pati yung ibang mga ilang sundalo dahil sa ginitong kasalanan ni David. Na isang kasalanan pinagtakpan niya at nanganak pa ng iba't ibang kasalanan. Nauwi pa sa pagpatay, pagpaslang. So, sin gives birth to more sin. At kung tayo nagkasala at pag yan pinagtakpan natin, ang kasunod na gagawin, magsisungaling ka na, pagtatakpan mo pa yan, mandadamay ka pa ng ibang tao, diba? So, pagka ganun, diba, pumunta ng ibang tao, sino bigdamay ito? Ang daming tao nasasaktan. Sin gives birth. So, mas marami nauwi pa sa mas maraming kasalanan. God likes expose. So, yung Diyos, nakikita niya yung mga taong pinagtatakpan, yung mga kasalanan, ginagawa ng Diyos, lalo pa niya na-expose to. Gusto ng Diyos to na-expose. God is like, hindi pwede siliwanan ng Diyos. Meron nagtatago ng kasalanan. So, ginawa niya kay David, in-expose niya. Diba? Hindi ba tayo nagtataka, diba? Until now, kahit wala na si David, diba, na-expose siya ng Panginoon. Na-expose siya ng Panginoon. Imagine nyo, pinasulat pa siya sa Bible para pag-usapan siya after 70,000 years, diba? So, pinakatago-tagong kasalanan yun ni David, pero in-expose siya ng God. So, para maging kapulutan natin ng aral. And hope this verse, huwag natin antayin na ma-expose tayo ng Panginoon sa kasalanan natin. Napilit natin pinagtatapan. And hope learn from this verse. Thank you everyone, and God bless.